Sa malawak at magkakaibang mundo, ang kasaganaan ay makikita sa iba't ibang paraan. Mula sa mga kagubatan hanggang sa mga lungsod, ang bawat bansa ay may kanya-kanyang susi sa pag-unlad. Sa paglalakbay na ito, ating susuriin ang 10 pinakamayamang bansa at alamin ang mga sikreto ng kanilang tagumpay. Mula sa makabagong teknolohiya ng Ireland hanggang sa langis ng Qatar, ating masasaksihan ang iba't ibang daan tungo sa kasaganaan. Titingnan natin kung paano nakakaapekto ang mga patakaran, inobasyon, at likas na yaman sa kapalaran ng mga bansang ito. Samahan ninyo ako habang ating sinisid ang mundo ng kayamanan at tuklasin ang mga salik na nagtutulak sa pag-unlad at ang epekto nito sa buhay ng mga tao sa buong mundo. Sa puso ng Europa, ang Luxembourg ay isang simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Ang mataas na GDP per capita nito ay patunay sa magandang lokasyon, mahuhusay na manggagawa, at magandang kalagayan para sa negosyo. Bilang sentro ng pananalapi, ang Luxembourg ay nakakaakit ng mga malalaking kumpanya at mga mamumuhunan na nagpapalakas sa ekonomiya nito. Ang maayos na sistema ng seguridad para sa mga mamamayan, kasama ang mahusay na pangangalaga sa kalusugan at edukasyon, ay nagsisiguro ng mataas na antas ng pamumuhay. Ang tagumpay ng Luxembourg ay patunay sa mahusay na pamamahala ng ekonomiya, edukadong manggagawa, at magandang lokasyon sa Europa. Sa gitna ng matatayog na Alps, matatagpuan ang Switzerland, isang bansang kilala sa maunlad na ekonomiya at magagandang tanawin. Ang mataas na antas ng pamumuhay dito ay mula sa matatag na gobyerno, mahuhusay na manggagawa, at mahabang kasaysayan ng inobasyon. Ang Switzerland ay nagbibigay prioridad sa malayang kalakalan, mababang buwis at maayos na regulasyon na nakakaakit ng mga negosyo at pamumuhunan mula sa buong mundo. Bukod dito, ang dekalidad na edukasyon at pagbibigay diin sa pananaliksik ay nagpalago ng kultura ng inobasyon. Mula sa inhenyeriya hanggang sa medisina, ang tagumpay ng ekonomiya ng Switzerland ay patunay sa kahusayan, katatagan at talino. Bilang isang superpower, ang Estados Unidos ay mayroong malawak at dinamiko na ekonomiya. Ang likas na yaman, pagiging malikhain, at teknolohikal na inobasyon ang nagpapalago sa ekonomiya nito sa loob ng maraming taon. Mula sa Silicon Valley hanggang sa mga industriya sa Midwest, ang ekonomiya ng US ay binubuo ng iba't ibang sektor. Ang pagpapahalaga sa malayang pamilihan, kasama ang maayos na batas at mahuhusay na manggagawa, ay lumikha ng magandang kapaligiran para sa negosyo at inobasyon. Gayunpaman, ang mga hamon tulad ng hindi pantay na kita at pagbabago sa mundo ay patuloy na nakakaapekto sa ekonomiya ng US. Sa malamig na Scandinavia, ang Norway ay isang halimbawa ng epekto ng likas na yaman. Ang malawak na reserba ng langis ang nagdala dito sa mga pinakamayamang bansa. Ngunit, hindi lang langis ang dahilan ng tagumpay ng Norway. Matalinong ginamit ng bansa ang kita sa langis para sa isang sovereign wealth fund na nagsisiguro ng pangmatagalang katatagan ng ekonomiya. Bukod dito, ang Norway ay may mahuhusay na manggagawa, maayos na sistema ng seguridad para sa mga mamamayan at pangangalaga sa kalikasan na ginagawa itong modelo para sa mga bansang mayaman sa likas na yaman. Kilala noon sa mga luntiang bukirin at kultura, ang Ireland ngayon ay isang powerhouse ng teknolohiya at ekonomiya. Ang mababang buwis para sa mga kumpanya at mahuhusay na manggagawa ay nakaakit ng mga malalaking kumpanya, lalo na sa teknolohiya at medisina. Ang Dublin, ang kapital ng Ireland, ay naging sentro ng mga higante ng teknolohiya, kaya naman tinagurian itong Silicon Docks. Ang pagbabago ng ekonomiya ng Ireland ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamumuhunan mula sa ibang bansa, pagpapalago ng inobasyon, at pakikibagay sa pagbabago ng mundo. Ang tagumpay nito ay inspirasyon sa ibang bansang naghahangad ng kaunlaran. Sa gitna ng Arabian Peninsula, ang Qatar ay isang halimbawa ng epekto ng yaman mula sa langis. Ang malawak na reserba ng natural gas ang nagdala dito sa mga bansang may pinakamataas na GDP per capita. Ang paglalakbay ng Qatar mula sa isang simpleng bansa ng mga mangingisda ng perlas patungo sa isang maunlad na bansa ay isang kwento ng mahusay na pamamahala ng yaman at matalinong pamumuhunan. Ginamit ng bansa ang kita sa langis at gas para pag-ibayuhin ang ekonomiya na nakatuon sa infrastruktura, edukasyon at turismo.
Gayunpaman, ang pag-asa ng Qatar sa fossil fuels ay nagdudulot din ng hamon sa pangmatagalang sostenibilidad. Kaya naman naghahanap ang bansa ng renewable energy at namumuhunan sa pagpaunlad ng kakayahan ng mamamayan. Sa gitna ng pandaigdigang kalakalan, ang Singapore ay isang simbolo ng masiglang ekonomiya. Ang magandang lokasyon, patakaran na maganda para sa negosyo, at dekalidad na infrastruktura ang nagdala dito sa pagiging sentro ng kalakalan, pananalapi, at inobasyon. Ang tagumpay ng ekonomiya ng Singapore ay patunay sa mahusay na pamamahala, pagbibigay diin sa edukasyon at meritokrasya, at pagpupursige na maging mahusay. Mula sa busy na daungan hanggang sa matatayog na gusali, ang Singapore ay sumisimbolo sa inobasyon at pandaigdigang koneksyon. Ang kakayahan nitong umangkop sa pagbabago at paggamit ng bagong teknolohiya ang nagpatibay sa posisyon nito bilang isang nangungunang ekonomiya sa Asya at sa buong mundo. Sa gitna ng Scandinavia, ang Denmark ay isang modelo ng pagbabalanse ng maunlad na ekonomiya at maayos na pamumuhay. Ang mataas na GDP per capita nito ay katumbas ng maayos na sistema ng seguridad para sa mga mamamayan, pangangalaga sa kalikasan, at mataas na antas ng kaligayahan. Ang modelo ng ekonomiya ng Denmark ay nakaugat sa pagtutulungan ng mga negosyo, mga unyon ng manggagawa, at gobyerno para sa makatarungang sahod, maayos na kondisyon sa trabaho, at mapayapang lipunan. Ang pagsusulong ng renewable energy at pangangalaga sa kalikasan ang nagbigay karangalan dito bilang leader sa pangangalaga sa kapaligiran. Biniyayaan ng masaganang likas na yaman at mahusay na manggagawa, ang Australia ay matagal nang kilala bilang lucky country. Ang malawak na deposito ng mineral, matabang lupain, at maunlad na turismo ang nagbigay lakas sa ekonomiya nito sa loob ng maraming dekada. Ang tagumpay ng ekonomiya ng Australia ay patunay din sa matatag na gobyerno, matitibay na institusyon, at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa para sa kalakalan at pamuhunan. Tinanggap ng bansa ang globalisasyon, pinalakas ang ugnayan sa ekonomiya sa Asya at iba pang bahagi ng mundo. Gayunpaman, ang Australia ay nahaharap din sa mga hamon, tulad ng pag-asa sa likas na yaman, hindi pantay na kita, at pag-angkop sa pagbabago ng klima. Mula sa lokasyon nito sa bukana ng Rhine River, ang Netherlands ay matagal ng sentro ng kalakalan. Ang bukas na ekonomiya, mahusay na manggagawa, at malikhaing pag-iisip ang nagdala dito sa mga pinakamayamang bansa. Ang Netherlands ay nangunguna sa agrikultura, logistik, at teknolohiya. Ang pagsusulong ng malayang kalakalan, inobasyon, at magandang kapaligiran para sa negosyo ang nakaakit ng mga malalaking kumpanya at mamumuhunan mula sa buong mundo. Bukod dito, ang mataas na kalidad ng buhay, maayos na pangangalaga sa kalusugan, edukasyon, at infrastruktura ang dahilan kung bakit dinarayo ito ng mga negosyo at individual. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga pinakamayamang bansa, nakita natin na ang kasaganaan ay may iba't ibang anyo. Mula sa likas na yaman hanggang sa talino ng tao, ang mga bansang ito ay nagpapakita ng iba't ibang daan tungo sa kaunlaran. Ngunit, higit pa sa mga numero, ang tunay na sukatan ng kasaganaan ay ang kaginhawaan ng mga mamamayan. Ang mga bansang namumuhunan sa kanilang mamamayan, nagbibigay ng edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, at mga oportunidad ang siyang tunay na umaasenso. Habang patuloy na nagbabago ang mundo ng kayamanan, mahalagang matuto mula sa tagumpay at hamon ng mga bansang ito, nagsusumikap para sa mas maunlad at pantay na mundo para sa lahat.